Guys, magbabasa po tayo ng mga comment dito sa previous vlog ko. Kasi marami din tayo matututunan. Basahin natin yan. So, ang sabi dito ni Miss Filipina, so napansin ba ninyo ang sagot ng Diyos sa situation ng mga yulo? Biguman kay Carlos, may kapalit agad na saya dahil nakamit ng gold, nakakamit ng gold si Eldro at umpisa pa lang ito. Amen. God is good, isn't it? Ayan. Sabi niya dito, sabi daw ng Revelation chapter 3 verse 8, I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Just believe and it will be done. Alam nyo guys, masama man tayo o mabuti, pinapatikim talaga tayo ng mga blessing. Kaya nga, dapat gamitin natin ito sa tama. Huwag tayo maging greedy, no? Lalo na sa ating mga magulang. Kasi pag binawi ito sa atin, masakit. Masakit ito. Kaya dapat yung mga taong biniyayaan ng Panginoon ng sobra-sobrang biyaya, dapat hindi nila yan ipinagdadamot. Gano'n naman ang Diyos, di ba? Magbibigay sa'yo, pero matuto ka ring magbigay sa kapwa mo. Gano'n yun. Yung parang cycle na pag biniyayaan ka, then learn how to share also para mas madami pang biyaya ang darating sa'yo. Alam nyo guys, kaninang umaga, kaya hindi ako nag-vlog kahit may time ako. Isang short vlog na padaan sa newsfeed ko, doon na ako nagtutok, hindi na ako nakagawa ng sarili kong vlog. So yung, hindi ko lang siya natandaan kung ano, pero madali na naman i-search kung gusto nyo i-search. Ito ay kwento ng isang young millionaire na meron siyang Ferrari na nabangga worth 20 million yung kanyang Ferrari. At alam mo ba na nabangga yung Ferrari niya pero parang nagpasalamat pa siya. Tuwang-tuwa pa siya na nabangga ng isang babae yung kanyang Ferrari. So I thought doon sa beginning ng short story ay natuwa siya dahil mas pa ang ibibigay sa kanya na Ferrari doon sa Ferrari company na binilhan niya. Yun ang naisip ko Kung hindi mo tatapusin yung video, ang sabi ko pag mahaba ito, hindi ko talaga pwedeng tapusin yung panonood ng kwentong ito. So, kasi very eye-capturing yung kanyang title Young Millionaire na nagpasalamat na nabangga ang kanyang Ferrari. Ganun ang title. So ngayon, sabi ko, siguro kaya ito nagpasalamat kasi mas higit pa sa 20 million worth ang ibabalik sa kanya ng Ferrari company para mapalitan yung kanyang nabangga o nagasgasan ng Ferrari. Kasi minsan, di ba, pagka nagbabayad tayo ng insurance, pag may mga sasakyan tayo at nagbabayad tayo ng insurance sa ating mga sasakyan o bahay, ay binabalik naman talaga yan. I mean, papalitan ka ng maganda ng brand new ulit na Ferrari o whatever thing o yung valuable thing na naka-insured. So ngayon, nagka-interest ako tapusin yung video. Kaya pala siya nagpasalamat na nabangga yung kanyang Ferrari kasi doon sa pagkakabangga na yon, yung babaeng nakabangga sa kanya ay kinausap niya kung bakit para bang lutang na nag-drive kaya nga nabangga siya dahil yung nakabangga na babae ay lutang na nagda-drive. So nung kinausap niya, akala nung babae siguro ay kakasuhan siya o reklamo siya kasi Ferrari 20 million, ikaw ba naman hindi ka magagalit, di ba? So ngayon, nung in-interview niya yung babae na takot kung bakit, di ba? Kasi bumaba sila parehas, nag-usap sila. So, I think the woman was expecting na kakasuhan siya. Pero alam mo, nung nagkaroon sila ng parang heart-to-heart talk,
nung nakabangga sa kanya. Doon niya lang nalaman na yung babaeng nakabangga sa kanya ay parang may cancer yung nanay, na kaya siya nag-drive na lutang kasi naghahagilap siya ng pambayad ng siguro sa chemotherapy o iba pang mga kangailanganin sa pagpapagamot ng kanyang magulang. Habang nag-uusap sila, unti-unti na-realize nitong young millionaire na hindi mahalaga ang sasakyan para sa kanya. At doon niya na-realize na lalo niyang natagpuan ang Panginoon sa puso niya. Kasi nung nagkukwento yung babae na nakabangga sa kanya, lumambot siya, hindi na siya nagkaso, hindi na siya naghabol ng mga damages, yung ganyan, na magpapabayad siya ng damage sa kanyang Ferrari. Parang doon siya nagising na bakit ba siya ma-stress kung nagasgas yung kanyang Ferrari, samantala itong babaeng nakausap niya sa kalsada dahil nagkabanggaan nga sila ay mas mahigit pa ang problema. So doon niya mas lalong natagpuan sa puso niya ang Diyos, na siguro sa pagkakataong yun, kasi parang tumulong din yata siya sa pagkakataong yun, na parang sinadya ng tadhana na magbanggaan sila para malaman niya ang pangangailangan ng taong nakabangga sa kanya, para makatulong siya. At instead na magreklamo pa, dadagdagan mo pa yung stress ng babae, may problema na nga financial, tapos dadagdagan mo pa ng kaso o ano pa mang multa o pababayarin mo ng damage, ay lalong lumambot siya doon sa kausap niya. So see, sana lahat ng tao ganito, sa napanood ko, ganito sa Young Millionaire, sana lahat ay ganito ang mindset ng mga mayayaman, no? Na hindi lang hanggang material, hindi lang tayo nabubuhay sa material na bagay, kundi dapat nabubuhay tayo sa totoong yung totoong pagmamahalan, yung nabubuhay din tayo sa spiritual. Kasi mas lilipas itong mga bagay na to eh. Pero yung paghahanda natin sa spiritual, yung second life natin, na nandun tayo, masasadlak tayo sa parusa kung hindi natin aayusin yung ating mga spiritual aspect. Doon ay ito yung nakakatakot. Kaya alam mo, sana itong mga mayayaman, no, na sobra-sobra na ang pera, hindi na nila alam kung paano gagastusin yung pera, dapat maalala nila na mayroong mga taong naghihirap. Aanhin ba nila yan na sobra-sobrang pera kung meron tayong mga naghihirap na mga kababayan?